Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Violeta Mendoza. Sabi niya, ang dami na pala niyang kinita. Masama din masyadong nanghahangad, masyado ng kayamanan. Dito sa mundo, pag kinuha ng Diyos, buhay natin, wala tayong madadalang anuman. Ayaw ng Diyos masyadong maghangad ng kayamanan dito sa mundo. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Violeta Mendoza, and wala pa rin naman po nakakapagdala ng kayamanan sa kabilang buhay. Ang advantage lang kasi mga kakimpaw kung bakit maraming kinikita or malaki po ang kinikita ni Kim Chiu dahil yan sa kanyang hard work. Ang advantage lang nito mga kakimpaw kay Chinita Princess, syempre pag malaki po ang kita, makakapag-ipon po siya, hindi na po magugutom yung kanyang pamilya, and syempre meron po siyang maipapamana hanggang sa kaapu-apuhan niya. And hindi naman po naghahangad ng marami or malaking pera si Kim Chiu. Talagang pinaghirapan niya po yan. Swerte lang kasi si Kim Chiu dahil marami po ang nag-o-offer sa kanya, marami din ang blessings dahil mabuti po ang kanyang puso. Busilak ang kanyang puso, and syempre, nag-share din po siya sa iba. Kaya pansin nyo, ang daming blessings na dumarating kay Kim dahil napaka-generous niya. Hindi niya po nakakalimutan mag-share sa mga taong nakapalibot sa kanya. Yun po yun. So maraming salamat sa komento, Ginang Violeta Mendoza. God bless po at mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Zenaida Puselero. Sabi niya, kailan pa may babalik ang nawala sa kanya? Matanda na siya, di na siya mag-aasawa sa kakatrabaho para mabaling nawala, magpakatandang dalaga na lang gaya ni Lakam. So hindi naman siguro mangyayari yon, Ginang Zenaida Puselero. Dahil alam naman natin na maganda si Chinita Princess and meron pong nagmamahal sa kanya. So sana ang ipag-pray na lang natin ay maisipan po ni Kim Chiu na mag-settle na, di ba? Bumuo na po ng pamilya and mag-focus sa pagbuo po ng pamilya, di ba? Magkakaroon po ng anak. For sure, naiisip na rin po ni Chinita Princess and Paula Avellino ang tungkol dyan. Pero syempre, kinakailangan po yon ng masusing procedure or mga hakbang or pag-iisip sa mga desisyon. Hindi po kasi mga kakimpaw, basta-basta yung pag-aasawa, di ba? Hindi yan kanina pag sinubo, pwede pong iluwa pag nainitan, di ba? Kaya kailangan po ng masusi at matinding desisyon sa gagawin po ni Kim and Paula Avellino. So wag tayong mag-isip, darating din po mga kakimpaw ang tungkol sa pag-aasawa ni Chinita Princess. Kasi alam naman natin na nagkakaedad na po siya. Kaya kailangan niya na po talagang magkaroon ng anak na kung saan ay magsasalo ng mga mana ng pinaghirapan ni Kim Chiu. So maraming salamat sa komento, Ginang Zenaida Puselero. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan. Ito pong pinost ni Ma'am Carlina de la Merced kanina. Sabi niya, sobra akong affected sa episode 14 ng The Alibay. Abangan nyo please. Hashtag The Alibay on Prime. Tapos, nirepost ito ni Kim Chiu. Sabi niya, OMG! Hashtag The Alibay. So, ano kaya yung mangyayari dito sa Alibay sa episode 14? Baka hindi natin kayanin mga kakimpaw. Kasi sabi dito sa reply, ito ba yun, Kimi? May ikakasal or may machuchugi? Naku, ayoko nung may machuchugi mga kakimpaw. Sana may ikasal na lang para good vibes pa rin po ang pinali ng The Alibay, diba? Kasi nalalapit na po ang pagtatapos ng The Alibay mga kakimpaw. And sana magkaroon nga po ng part 2 ito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa ibinahagi po ni Ma'am Bella Padilla. Inamin niya po na sobra-sobrang iniyakan ni Chinita Princess ang pagdedemanda po kay ate niya. Kahit mahirap talaga sa kanyang kalooban mga kakimpaw, talagang ginawa niya pa rin po yung
accurate, yung tama. Sabi nga po dito, todo suporta si Bella Padilla kay Kim Chiu, especially sa sitwasyong kinakaharap na problema ng kaibigan niya sa kapatid na sila Kam Chiu. Yeah, I mean, I've known about it for quite some time. Pag-amin po ni Bella. Alam na ni Bella ang nangyari kay Kim bago pa man niya sampahan ng kaso sa korte sila Kam. Pahayag ni Bella, yeah, that's why I flew to Cebu a few months ago and I texted her on the day it came out in the news also, sabi ni Kim. I think it's harder kasi when people know about it because obviously everybody has something to say. That's one of the cons of the internet. So I just didn't want her to be na parang ayoko na, not just alone. Parang ayoko ma-feel niya na the world has something to say about what she's going through because obviously, you guys, we don't know all the details so I just didn't want the world to feel unfair to Kim. The next niya raw si Kim. Yeah, I texted her na if she needs anything, I'm here. She knows that naman. Kumalat na sa social media na kay Bella daw umiyak ng husto si Kim. Madami naman, sambit ni Bella. I mean, Kim has a very big support system kasi napaka-generous ni Kim na tao. So marami kaming nakaantabay. Not just me, Angelica Panganiban was also there for her. Si Twinkle, her sister, her brother, are here in town. So alam mo yun, si Direk Lauren lumipad din sa Cebu nung lumipad ako. So marami po kaming naghihintay din na magsabi lang si Kim na kailangan ko ng tulong and we're ready. Dahil sa close friends sila, marami ang nag-akala na alam ni Bella ang plano ni Kim na pagpapile ng case against Lakam. Now, I wasn't privy to like everything she would do, tanggi ni Bella. So yun po pala yung dahilan mga kakimpaw, kaya napasugod po si Bella sa Cebu and syempre si Direk Lore nung time na nagtitaping si Kim and Paula Avellino ng Di Alibay. Yun po pala yun mga kakimpaw, kaya umiyak or naiyak si Chinita Princess nang makita niya si Bella. So grabe no, ang tagal po palang kinimkim talaga ni Chinita Princess yung tungkol sa problemang ito at ngayon nga po, nagsampa na siya ng kaso. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ito pong kumalat na picture ni Kim and Paula Avellino sa mundo ng social media. Marami kasi ang nakapansin mga kakimpaw na si Chinita Princess ay todo ayos po sa damit ni Paula Avellino. Tila housewife duty daw si Chinita Princess dito kay Paula Avellino mga kakimpaw dahil sa ginagawa nito na pag-aalaga at serbisyo kay Paulo. Noon pa man mga kakimpaw, ganyan po kaalaga si Kim kay Paulo. Katulad na lamang po noong time na may sakit si Paulo, si Kim Chiu pa po yung naglalagay ng gamot. Doon po sa takalan ng gamot ni Paulo. So talagang binibaby ni Chinita Princess si Paula Avellino. Saan ka makakita ng ganitong babae? Kaya wala na po talagang hahanapin pa si Paula Avellino dahil lahat na kay Chinita Princess na. So kayo ba mga kakimpaw, nakita nyo na ba ang eksenang ito? Please comment down below. So paano? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.